Dalawang magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong gabi. Isang buwan na ang nakakalipas mula nang ma-feature namin sa OFW Diaries ang OFW na si Ruben De Leon. Nasa kasamaang palad ay naaksidente at nakomatose sa Jeddah. Pero nitong Lunes, nakauwi na sa Pilipinas si Ruben at dito na magpapagamot at magpapatherapy para na rin ayusin niya yung kanyang mga papeles para makakuha ng benepisyo mula sa OWA. Ang ating pangalawang kwento ay tungkol naman sa paborito nating pagkain na lechon. Alam niyo bang ang lechon ay nakarating na rin sa ibang bansa sa pamamagitan ng isang OFW, dating babysitter si Gina Sarmiento, pero ngayon isa na siyang matagumpay na negosyante. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Cara David. Samahan niyo po akong panoorin ang kanilang mga kwento dito sa OFW Diaries. Si Nanay Marisa, magkahalong emosyon ang naramdaman nang umuwi sa bansa ang kanyang anak na si Ruben. Lungkot na masaya dahil nagkasama na kami. Masakit na masakit. Para bang yung puso ko tinurok ng isang, alam mo yung ina? Pag nakikita ko nga siya dun sa litrato lang, umiiyak na ako talaga. Isang buwan na ang nakakalipas mula nang una naming ipinalabas sa OFW Diaries ang kwento ni Ruben. Ang akin pong anak ay na-aksidente sa Jeddah noong April 2008. Ang kwento po sa akin ng kasamahan niya. Papunta sila sa trabaho, 3 sila. Pagkatapos po, tumatakbo po yung sasakyan nila. May isang rumaragasa raw pong 16 na taong gulang na Arabo. Binangga po ang masyadong natamaan yung anak ko sa likuran. Nakomatose si Ruben dahil sa aksidente. Wake up, bro. Halos 1 taon siyang nanatili sa Intensive Care Unit o ICU ng isang ospital sa Jeddah. Habang si Nanay Marisa naman, walang sawang nag-aayos ng papeles para mapuntahan ang anak sa Jeddah. Kasi ang nakalagay naman dun sa kanyang medical certificate na yung isang relative pwede nang makapunta doon. Pero nung sinabi ko yun sa DFA, hindi naman nila na-okayan kasi nga raw, mahirap makapunta ang isang babae doon. Ikinagulat na lang ni Nanay Marisa nang malaman niyang nakauwi na pala ang kanyang anak. Nagkamalay na si Ruben kaya pinahintulutan na ng ospital na makauwi sa Pilipinas. Pero hindi siya nakakapaglakad at tila nag-iba na rin ang kanyang kilos at pag-iisip. Ang anak ko, kanya po nagpunta roon para maghanap buhay para sa amin. Pagkatapos, makikita ko yung ganun yung anak ko. Niyakap ko siya talaga. Tawag ko sa kanya, "Bebe, kamusta ka na, bebe?" Hindi ko alam kung hanggang kailan siya magiging ganon. Kasi nga yung apekto ng pagkakabangga sa kanya, ang dami talagang nabago. Siyempre magsasuffer kami pare-pareho ng pamilya ko para sa kanya. Pero okay lang, tanggap namin dahil buhay pa siya. Yun lang ang malaking pasalamat sa Panginoon dahil hindi niya rin naman kami pinabayaan. Nakauwi ng Pilipinas si Ruben sa bisa ng repatriation program ng OWA o ang pagpapauwi sa mga OFW na may sakit. Kasama niya hanggang dito sa Pilipinas ang doktor na tumingin sa kanya sa Jeddah. It's difficult because his condition started to be cooperative. And with the medication, he be okay and return to his mentality with time. I said to Ruben, inshallah, God will be with you. Isang Pilipinong nurse din ang nagmagandang loob na tumulong kay Ruben matapos ang aksidente. Ang naramdaman ko kay Ruben noong time na yun, in place sa kanya na siyempre, lahat naman tayo nagtatrabaho para sa pamilya natin. Nagsasakripisyo para sa pamilya, kaya tayo nag-abroad. So sa kanyang nangyari, siyempre, gusto ko rin siyang tulungan kahit sa anong paraan na para lang maibsan din yung kanyang kahirapan, saka pati na rin yung sa kanyang mga kamag-anak din dito sa Pilipinas. Natuwa ko dahil makakatulong kahit papaano na kay Ruben sa kanyang kondisyon hanggang sa maihatid po siya dito sa kanyang mga kamag-anak dito sa Pilipinas. Kasi ang pagkakaalam ko sa pagkakauwi niya ngayon, tapos na yan eh.
isa-shoulder ko na lahat. Hindi ko kaya. Kanya nga ayoko siyang pauwiin dahil hindi ko kaya. In the sense ng sa pag-aalaga, hindi yun eh. Yung suporta, yung sa pera, sa financial. Hiling ng pamilya ni Ruben makamit ang benepisyo mula sa gobyerno. Suporta lang ang kailangan ko para magduktungan pa ang buhay niya. Kasi pag wala na gamot, wala na rin. Sana naman ibinigay niya sa akin to, makayanan ko lahat ito hanggang sa kahuli-hulihan ng buhay ko.